Ngayong araw dito sa mundo ng crypto, marami pong kaganapan na dapat bantayan ng bawat crypto trader at investor, lalo na po tayo bilang mga Pinoy. Mula po sa babala ng Bank of England laban sa stablecoins hanggang sa pagbagsak ni Ziglo na nagdulot ng $2.7 million na shortfall at kahit pa umabot sa bagong all-time high si Bitcoin, tila wala pa ring gana ang mga retail investors. Sa video na ito ay himay-himayin po natin ang mga pangyayaring ito. Ipapaliwanag natin kung bakit ang mga balitang ito ay may direktang epekto sa ating future bilang mga crypto holders. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano nga ba ang babala ng Bank of England tungkol sa mga stablecoins? Si Andrew Bailey, ang governor ng Bank of England, ay naglabas ng matinding babala nitong linggo. Ayon sa kanya, ang pag-issue ng mga bangko ng stablecoins ay posibleng makasira sa kabuuang structure ng financial system. Ipinanukala niya na imbis na stablecoins, mas mainam kung gamitin na lang ay tokenized deposits. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang stablecoin ay isa pong uri ng crypto na nakapeg or nakadikit ang value sa isang fiat currency katulad po ng US dollar. Ang goal nito ay maging stable sa presyo. Ayon po kay Bailey, kapag masyadong naging dependent ang ekonomiya sa stablecoins, baka mawalan ng kontrol ang gobyerno sa fiat money nila tulad ng British pound. Ang mas malala pa, baka magkaroon ng destabilization sa buong financial system kapag ito'y laganap. Bakit ayaw ng UK Central Bank sa Digital Pound or CBDC? Ayon pa kay Bailey, hindi raw dapat tularan ng UK ang European Union sa pagtulak ng Central Bank Digital Currency or CBDC gaya ng Digital Euro. Mas pinili ng BOE na huwag pumasok sa ganitong setup dahil sa mga posibleng panganib sa monetary control ng gobyerno. Ito po ay senyales na hindi pa lahat ng bansa ay handang yakapin ang konsepto ng CBDC. Bagamat digital, nananatili po ang takot na baka sa halip na makabuti, ito ay makasama pa sa currency stability. Ano naman po ang nangyari kay Ziglo at bakit may $2.7 million na kulang? Isa pang malaking balita ngayong araw ay ang pagkakabunyag ng $2.7 million deficit ni Ziglo, isang British crypto fintech company na dati ay pinupuri dahil sa kanilang high-yield product na Boost. Ang Boost ay isang investment offering na nagbibigay umano ng hanggang 6% interest. Mataas kung ikukumpara sa bangko, kaya maraming naakit. Sa katunayan, nasa 20,000 katao ang nag-invest. Pero narito po ang catch. Hindi pala hiwalay o ring fetch ang pera ng mga customers sa operating funds ng kumpanya. Ibig sabihin, ginagamit nila ang perang ipinagkatiwala sa kanila para sa pang-araw-araw na expenses at saka lending. At ngayon, dahil sa intervention ng Financial Conduct Authority, frozen ang withdrawals. Libo-libong savers ang hindi makuha ang kanilang pera. Dito naman po tayo kay Bitcoin. Kung nasa all-time high si Bitcoin, bakit wala ang retail investors? Kahit na nag-surge po si Bitcoin sa kanyang panibagong all-time high nitong linggo, kapansin-pansin po ang pagbaba ng interes mula sa retail investors o yung mga small-time traders na gaya natin. Ayon po kay Andre Dragosh mula sa Bitwise, hindi tumataas ang Google search interest kay Bitcoin kahit na record-breaking ang presyo nito. Nakakapagtaka, di po ba? Ang tanging sector na nagpapakita ng malaking interest ay ang institutional investors. Makikita ito sa spot Bitcoin ETF na nakatanggap ng mahigit $1 billion inflow sa magkasunod na araw, isang bagay na bihira mangyari. Ibig sabihin, habang nagpapalakasan sa market ang mga malalaking players, nananatiling tahimik si Juan de la Cruz.
Bakit hindi po basta-basta sumasali ang mga retail investors sa rally ni Bitcoin? Posibleng dahilan ay ang trauma mula sa mga naunang bear market o kaya ay kawalan ng sapat na kaalaman. Maaring ang iba ay natakot na matapos po ang mga scam projects noong mga taong 2022 at 2023 tulad po ng FTX at iba pang mga DeFi collapse. Mas lalong mahirap kapag walang transparency ang mga project. Kaya kahit tumataas ang presyo ni Bitcoin, may takot pa rin ang masa na baka mag-crash ulit. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang mga balita ngayong araw ay paalala na ang mundo ng crypto ay isang napaka-dynamic at unpredictable na lugar. Hindi porket regulated o popular ang isang platform gaya ni Ziglo ay ligtas na ito. Hindi rin porket nasa all-time high si Bitcoin ay sabak agad tayo sa pagbili. Mas mainam pa rin ang research, diversification at saka risk management. Kung investor ka, magtanong ka muna. Kung trader ka, magbantay ka palagi sa galaw ng market. Higit sa lahat, maging mapagmatsyag sa mga bagong balita gaya nito dahil bawat headline ay may implikasyon sa ating mga bulsa. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.